Praise the Lord. Hallelujah. Welcome po sa ating Sunday worship service. Sa lahat ng mga kapatiran natin dito sa Baumgasse at saka po yung mga nanonood sa Vienna, sa Austria, sa Europe, welcome po ang bawat isa. Sabi po ng Isaiah 43 verse 2, when you go through the deep waters, I will be with you. God is with us. Amen? When you go through the rivers of difficulty, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned. The flames will not consume you. Sa Tagalog, kung dumaan tayo sa malalim na tubig, sasamahan tayo ng Diyos. Amen? Kung dadaan tayo sa malalim na tubig ng mga pagsubok na ito sa COVID-19 o yung mga sakit at karamdaman, sasamahan tayo ng Diyos. Tumawid man tayo sa mga ilog ng mga pagsubok, ng mga problema, hindi tayo malulunod. Dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog at hindi tayo matutupok. Amen? Ito po ang matinding pangako ng Diyos sa time ng mga pagsubok at ang Diyos ay kasama natin siya. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Hindi niya sinabing walang pagsubok. Dito sa mundo, maraming pagsubok. Pero sasamahan tayo ng Diyos. Pagkakasama natin ng Diyos, ang ating Panginoong Yesus, may kapayapaan, may katagumpayan. Pagkakasama natin ng Panginoong Yesus, hindi tayo matatakot. Amen? Kundi magkakaroon tayo ng lakas ng loob, ng tapang, dahil kasama natin ang Diyos. Hindi tayo nag-iisa. Amen po ba? Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Mamaya awitin po natin ito, i-declare natin ito sa pamagitan ng awit, kasama natin ang Diyos. Amen? So yun po ang angkinin natin na pangako ng Diyos na kasama natin siya sa lahat ng nangyayari sa ating pong buhay. Welcome po natin muli yung ating mga kapatiran. Marami po ngayon dito sa Europe, tumataas ang COVID-19, maraming nag-lockdown ng mga bansa. Kaya welcome po natin mga kapatiran natin sa Wiener Neustadt. Palakpakan natin ang Panginoon sa Linz, Salzburg, Klagenfurt. Welcome po kayo lahat na nanonood at nagpa-participate sa live streaming. Sa Geneva, Switzerland, sa Lausanne, sa Nyon, sa Olten, welcome po kayo. Ang bawat isa na nagpa-participate sa ating live streaming, kung anong matatanggap namin ito, dadaloy sa inyo. Amen? Sa ating po mga kapatiran sa Udine, Trieste, Milan, Italy, welcome po ang bawat isa. Sa Athens, Greece, sa Tetuan, Madrid, Las Rosas, Torremolinos, Malaga, Spain. Welcome po natin ang bawat isa sa Canary Island, sa Paris, at yung mga churches po natin sa Pilipinas. Glory to God! Tayo nagse-celebrate kay Jesus. Sineselebrate natin ang kabutihan, katapatan ni Jesus. Kasi sa time po ng pagsubok, ang kaaway, ang diablo, ay binibigyan tayo ng doubt, pag-aalinlangan sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Kaya ngayon, idedeklara natin ang kabutihan, katapatan, kalakihan, kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. God is in control sa lahat ng nangyayari. Hindi tayo dapat mangamba, hindi tayo dapat matakot dahil ang Diyos, kontrolado niya lahat ng bagay. Sige po, ipag-pray po natin yung Isaiah 43:2. Yes, God, dumaan man kami sa apoy, Lord, ng mga pagsubok, hindi kami masusunog, hindi kami matatakot. Dumaan man kami sa mga, Lord, pagsubok, iba-ibang klaseng pagsubok, rivers of difficulty, hindi kami malulunod kasi sasamahan mo kami. Ikaw ang aming Diyos. Makapangyarihan ka na Diyos. Makapangyarihan ka kaysa sa mga pagsubok sa buhay. Kaya kami nananalangin na protektahan mo ang bawat isa sa amin. Protektahan mo ang mga churches, Panginoon, satellite churches. Protektahan mo ang aming mga pamilya. Coveran mo kami ng iyong banal mong dugo, ng iyong wings of protection. Ipadala mo ang iyong mga anghel para bantayan kami palagi. At ilayo kami sa anumang kapahamakan at anumang walang COVID virus na makakalapit sa amin. Walang anumang virus na makaka-apekto sa amin, sa aming pamilya. In the name of Jesus, there is victory. In the name of Jesus, there is healing. In the name of Jesus, there is miracle. Hallelujah. We celebrate your name, Jesus. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Palagi pong yung mask natin. Amen. Nakaupo man, nakatayo. Tapos po yung pong mga mag-ingat po kayo dyan po sa sabitan ng naupuan. Kasi po may mga needle dyan, mayroong natusok yung iba. Paglagay niyo po yung inyong coat, ingatan po ninyo yung pagtanggal o kaya yung pong needle dyan. Pakiingatan po ninyo. Yung pong number na nandyan. Mag-ingat po kayo para hindi po kayo masugat, matusok. Okay? So meron tayong contact tracing patuloy at patuloy tayong sinusunod ang regulation. At magkakaroon tayo ng announcement next week. Siguro alam na ninyo yung mga, continuous ang meeting, kaya lang yung curfew.
So pag-uusapan natin yan sa mga rehearsal, sa mga practices. Pero tuloy po yung meeting natin, magpa-register po kayo. Ito po ay okay lang po ito, allowed po ng gobyerno, kaya po stricto po tayo sa regulation. Amen? So ngayon po ituon natin kay Jesus, hindi sa mga pagsubok, hindi sa COVID, hindi sa anumang pag-aalala. Yes, i-reject natin lahat ng fear, lahat ng worries, at mag-focus tayo kay Jesus. Amen? Mag-focus tayo kay Jesus. Yes, i-declare natin ang kabutihan niya, ang kalakihan niya, ang katapatan niya. Come on, let's worship the Lord. Praise Him. Thank Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Oh! Isang sigaw po ng hallelujah kahit po tayo nakamaskara! Woo! Hallelujah! Purihin po natin ang Panginoon! Kasama natin ang Diyos. Yes! Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot, malulungkot. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan! Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Isa pa! Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan! Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, sumaya po tayo sa Panginoon. Mo! Kung tayo po ay nasa kalagitnaan ng trial, sumayaw po tayo! May sakit ka ba? Sumayaw ka lang! Woo! Dumaan! Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Woo! Di ako mabangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Hallelujah! Sige po, isigaw po natin hallelujah! Ang corona at sakit ay wala po sa Panginoon yan. Katiting lang po yan. Kaya isigaw po natin, hallelujah! Umuulan po ng pagpapala. Uulan po ngayon ng kagalingan. Uulan
sa piling mo. Umuulan ng pagpapala, umuulan ng pagpapala, papala sa piling mo. Handa na kayo tumanggap ng pagpapala? Hallelujah! Mata po tayo. Sa piling mo! Sa piling mo, O Diyos, ay may kalayaan. Sa piling mo, O Diyos, ay may kagalakan. Sa piling mo, O Diyos, ay mayroong tagumpay. Sa piling mo, ako'y maghihintay. Sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, ako'y may tagumpay. Sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, ako'y maghihintay. Hallelujah! Sa piling mo! Sa piling mo, O Diyos, ay may kalayaan. Sa piling mo, O Diyos, ay may kagalakan. Sa piling mo, O Diyos, ay mayroong tagumpay. Sa piling mo, ako'y maghihintay. Sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, ako'y may tagumpay. Sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, ako'y maghihintay. Umuulan! Umuulan ng pagpapala, umuulan ng pagpapala, umuulan ng pagpapala sa piling mo. Umuulan ng pagpapala, umuulan ng pagpapala, umuulan ng pagpapala sa piling mo. Sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, ako'y may tagumpay. Sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, ako'y maghihintay. Sa piling mo, sa piling mo, ako'y maghihintay. Sa piling mo, ako'y maghihintay. For the last time. Sa piling mo, ako'y maghihintay. Hallelujah! Napakabuti po ng Panginoon. He is waymaker, promise keeper. Oh, He is the healer. Kaya isigaw po natin, i-proclaim po natin ito, i-declare po natin ito. Hallelujah! Let us worship the Lord in spirit. Oh, because the Lord is spirit. Hallelujah! Shedadadadapanayatadayadade. Derabababadayatsanayatadayadadayadadayadade.
moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning every life. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you.
promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. oh Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you Even I don't see it, you are working. Even I don't feel it, you are working. Oh, you never stop, you never stop, you never stop, you never stop, Lord. Yeah. Let us worship, let us worship, let us worship. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Hallelujah. Hallelujah. Yes. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Yeah, na, 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 ya, na, ya. For the last time, let us sing hallelujah. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world.
Yes, God. We declare, oh Lord, we proclaim, you have overcome the world, we will also overcome. Because you have called us to be an overcomer. Even behind the scene, you're working, oh God. You're performing your work. You are doing miracle. That's why we put our trust in you. You are a sovereign, powerful, omnipotent, omniscient, all-knowing God. We worship you, Jesus. We adore you. We magnify you. Palakpakan natin ang Panginoon. Jesus, Jesus, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That's our God. Amen. Sabihin natin sa ating katabi, Shalom. Praise God. Glory to God. Hallelujah. Amen. Ngayon po tayo po ipupunta patuloy sa pagsamba sa Panginoon sa magitan ng pagbibigay. Ina-appreciate ko po ang bawat isa na patuloy na nagbibigay in spite ng COVID-19, ng mga challenges na hinaharap natin, pero ina-appreciate ko kayo dahil patuloy tayong sumusunod sa Panginoon. At dahil doon ang Diyos nakikita niya ang ating katapatan, ang ating pagsunod, at mag-overtake ang mga blessings sa atin. Amen? So yun po nung unang offering natin, yung mission offering. Salamat sa mga churches natin na patuloy na nagpipray, patuloy na nagbabata sa panalangin at saka sa pagsamba sa Panginoon at saka sa pagmumultiply, pag-evangelize, pagdi-disciple. Tinawag tayo ng Diyos na to make disciples. Amen? Yan ang calling natin sa Panginoon. Kaya pag-pray natin patuloy ang ating mga churches na ingatan sila ng Panginoon. Lord, ingatan mo ang mga churches, oh God, satellite churches. Lord, ingatan mo ang bawat isa, ang buong pamilya, ng mga family ng GAC churches. Protektahan mo sila, bigyan mo sila ng wisdom na patuloy sumunod sa regulation. Patuloy mong i-provide ang mga pangangailangan nila, lalong-lalo na sa making discipleship. We are called to make disciple, oh God. Tagasunod mo kami, kaya Lord, kami po ay magtuturo, magpatotoo, paano kami sumunod sa iyo, ganun din, gumawa kami ng mga tao na sumunod sa iyo. Yun ang pagkatawag namin. Kaya patuloy na mag-multiply ang mga churches, magkaroon ng mga follower ni Jesus Christ. Ang lahat ay maging follower, disciple ni Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Lord, pagpalain mo ang bawat isa habang kami nagbibigay sa mission offering. In Jesus' name, amen. Amen. Na-appreciate po natin ating mga serve team. Nakita niyo po dyan yung media ministry, yung ating camera, yung ating live streaming, yung ating pro-press, technical, mga worship team, amen, creative arts, yung ASER, security, napaka-importante ng security. Nakita ninyo sa France, di ba? Pinasok sila sa church. So napaka-importante yung ginagawa ng security, yung mga ushers, yung mga cleaners, yung ating mga prayer team, mga mop and wop, mga cell group leaders, amen, na nagmi-meet every week. Saka yung mga prayer team natin na nagpipray ng revival, nagpipray ng outpouring of the Holy Spirit. Kaya palakpakan natin ang bawat isa, i-appreciate natin ang bawat isa sa buong leadership, sa buong serve team. Glory to God. Tinatanong nila kung ano ito. May nagbigay sa amin ng air purifier. Hindi ito ano pa mambagay. Air purifier po daw ito. Kaya tinatanong nila kung ano daw ito. Kaya glory to God. Patuloy natin pag-pray, Sister Judy. Siya po ay patuloy Sister Judy, anak ni Sister Lenny. Si Pastor Julie, patuloy natin ipag-pray, amen? At ipag-pray din natin, pagkaisa natin sa prayer. Yung individual na prayer natin, yung prayer team, patuloy na ipag-pray. Tapos ipag-pray din natin yung mga pangangailangan dito. Yes, God, patuloy kami, oh God, nag-agree. Lord, may power ng agreement. Sabi mo sa Matthew 18:19, when two of us agree concerning anything here on earth, it shall be done by our Father in heaven. Pangako mo ito, kaya nag-agree kami sa prayer para sa miracle ni Sister Judy. Patuloy na dalawin mo siya sa ospital. Patuloy na pagalingin mo, magkaroon ng creative miracle sa mga veins, sa mga ugat niya, sa pag-flow ng kanyang dugo, sa heart niya, sa mga vital organ niya, buong katawan niya, mula ulog ng pa, protektahan mo siya, i-provide mo ang kalakasan ng pangangailangan niya, at ikaw po mag-miracle sa kanya. Lord, si Pastor Julie, pa nagpipray din po kami ng miracle, O God. Siya kung kailangan natin ng miracle, God is a miracle working God. We pray for miracle. You are a miracle working God. You are promise keeper, O God. Oh, yes, God. Ikaw'y makapangyarihan, Diyos. Kaya mong gumawa ng mga milagro. Yes, in the name of Jesus, nagpipray din kami, nag-agree din kami sa mga panalangin ng mga anak, ng bawat isa, Panginoon, yung mga salvation ng family, yung mga pagkaroon ng answered prayer, O God, magkaroon ng provision sa trabaho, sa working permit, sa pangangailangan, O God, sa bahay, sa trabaho. Lord, yung mga nawala ng trabaho, mag-open ka ng another door, O God. Lord, ang favor mo, dumaloy sa bawat isa.
at magkaroon ng answer sa mga prayer. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Ngayon po tayo po magbibigay sa ating all-in at saka po sa ating tithes and offering. Salamat po sa inyo, sa katapatan niyo sa pagbibigay. Ang Diyos, hino-honor niya yung katapatan. Amen? Yung commitment natin sa Diyos ay makikita, hindi lang sa pagdalo natin sa church, kundi sa ating pagbibigay. Salamat po, Panginoon. Lord, hino-honor mo ang faithfulness, Lord, ang obedience. Kaya patuloy ang pagpalain mo, ibuhos mo ang favor mo sa iyong mga anak. Buksan mo ang duro ng awan ng langit para ibuhos mo ang pagpapala ng kalusugan, pagpapala ng kaligtasan, mga request nila, yung desire ng kanilang puso mangyari, magkaroon ng revelation, understanding sila lalo, lumalim sa Panginoon. We give you all the glory sa bawat isa, O God. At pagpalain mo, Lord, ang offering ito, magamit ito sa iyong kaharian. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. So magpatuloy po tayo na sumunod sa Panginoon. Amen? Patuloy tayong mag-pray sa ating individual na prayer at pinagpipray natin ang buong church, ng bawat isa, bawat pamilya, protektahan kayo ng Panginoon. Palaging ipag-pray natin yun araw-araw sa ating mga prayer group, prayer team, individually, pag-pray natin yan. Tapos po, patuloy tayong sumunod sa regulation. Nang sa ganon ay makalaya po tayong makapag-meet ng ganito pagka sumusunod po tayo. Kaya patuloy po tayong isuot ang mask natin, mag-sanitize tayo, at patuloy tayong mag-social distancing. Yun lang pong mga importante para ma-overcome natin itong virus na ito. Amen? So itong mga susunod na week, magkakaroon ng curfew. Siguro napapanood ninyo. Yung curfew, I think from 8 o'clock hanggang 5 o'clock ba? 6 o'clock. 8 o'clock to 6 o'clock. Kaya yung pong mga practices natin, yung mga practice na ginagawa sa anniversary, medyo muna natin yun, i-postpone muna natin, kasi kailangan 8 o'clock daw nasa bahay na tayo. Pero lang siyempre sa mga iba na nagtatrabaho, pero pagkagaling sa church, lalong-lalo na at least yung service natin natatapos ng 6 o'clock, kaya 8 o'clock nasa bahay na tayo. So ito'y magsisimula, I think, November 3, sa Tuesday. So magbibigay pa kami ng further announcement, pero tuloy po ang ating mga worship services. Walang pagbabago sa ating mga worship services. Ang capacity pa rin natin dito, 250. Kaya nagkaroon tayo ng 2 service kasi hindi magkakasya. Tapos mayroong youth service tayo sa baba. Praise the Lord. Hallelujah! Pumunta po tayo sa Word of God. Amen. Dito po ang ating part 3. Sa 1 Samuel 30, verse 6. But David encouraged himself in the Lord, his God. How to encourage ourselves, part 3. Amen? Si David, dumaan siya sa matitinding pagsubok sa buhay. Iba-ibang klaseng pagsubok ang dinaanan ni David. Pero dito, ay siya dumaan ng pagsubok, discouraged siya, down na down siya. Siya po ay talagang nanlalambot. Bakit po? Dahil nilusob yung kanilang kampo sa Siklag at kinuha yung mga anak nila, asawa, sinunog yung lugar. Yung mga leaders niya, yung mga soldier niya ay umiyak. Sa kakaiyak na wala yung kanilang lakas. Kaya punong-puno po siya ng takot, punong-puno siya ng pangamba. Dahil pagbabatuin siya, pinag-uusapan na pagbabatuin siya na hanggang siya'y mamatay ng kanyang soldier, ng kanyang mga leader. Dahil po sa takot niya sa Panginoon, dahil sa takot niya, dahil sa pangamba niya, dahil sa pag-aalala niya, umihi siya ng encouragement sa Diyos. Amen? Dumadaan din po tayo sa ganun, di po ba? Sino po dumaan dito na kinuha na ng Panginoon ng pamilya, tapos siyempre sunod-sunod ang mga pagsubok sa buhay, umiiyak ka, hindi ka makatulog, kinakabahan ka, nag-aalala ka, di ba? Talagang overwhelming yung mga pagsubok sa buhay. Sino po dumaan na ng pagsubok sa buhay? Dumadaan ng pagsubok sa buhay. Taas ang kamay. So lahat po dadaan tayo ng pagsubok. Kaya binigyan tayo ng Bible ng model, ng example, na ang bawat isa sa Bible, character sa Bible, dumaan sila ng pagsubok. Pero paano sila in-encourage ang kanilang sarili? So part 3 ang pag-uusapan natin, more na application. Pwedeng pakilipat natin? Hindi na. Tulungan niyo ako? Okay, number 1, yung binasa natin kanina, kasama natin ng Diyos. Di ba? Minsan kakantayin mo yun eh.
I-declare mo yun sa iyong sarili. Sabihin mo, Larry, pangalan mo, kasama mo ang Diyos. Dadaan ka man sa river of difficulty, kasama mo ang Diyos. Ang Diyos ay Diyos, makapangyarihan siya. Diba? Dapat kantayin din natin, awitin natin, kantayin natin, i-declare natin sa ating sarili yung salita ng Diyos. Yan pong isang bagay na makakapag-encourage sa atin. Si David, yun ang ginawa niya. Ni-recall niya yung promise ng Panginoon. Ni-recall niya, inaalala niya yung kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. At yung pangako ng Diyos ay inaalala niya. Yan po, punong-puno ang Diyos ng kanyang mga pangako. Amen? Tingnan po natin sa Matthew, patungkol sa sakit, karamdaman, itong pangako ng Diyos. Sa 1 Peter 2:24, Jesus personally carried our sin in His body on the cross. Diba? And by His wounds, you are healed. So ito yung pangako ng Diyos patungkol sa kagalingan. Pastor, bakit yung iba kinuha na ng Panginoon hindi gumaling? Hindi man sila gumaling dito, pero pagdating nila sa langit, ay gumaling sila. Wala na silang sakit karamdaman. Pero abang nandito tayo, pwede tayong manampalataya tayo sa Panginoon. Amen? Ang Panginoon natutuwa siya sa mga taong nananampalataya. Manampalataya tayo sa itong pangako ng Diyos ng lahat ng ating mga sakit, karamdaman, tinubos na niya sa krus. Kaya yung krus ay simbolo ng pagtubos ng Diyos. Hindi lang yung kaligtasan natin, hindi lang yung buhay na walang hanggan natin, sinecure niya, kundi yung ating mga sakit at karamdaman ay pinako na sa krus. Kaya sa mga latay ni Jesus, meron tayong kagalingan. Amen? So pangako yan ng Diyos. Paano mo yan aangkinin? Angkinin mo yan sa sarili mo. Preach to yourself, remind yourself na lahat ng ginawa ni Jesus sa krus, kasama ang ating physical na kagalingan. Kaya kung nagpipray tayo ng kagalingan, alam natin itong 1 Peter 2:24. Yan din po ang Isaiah 53:5 sa Old Testament. Prophecy lang sa Isaiah, nangyari sa 1 Peter. Amen? Tingnan mo po, Matthew 8:8. Ito po istorya ng isang Roman soldier na officer. Sabi sa kanya na ang kanyang servant, katulong, paralitiko. May sakit, malubhang sakit at karamdaman at kailangan na ng kagalingan. So nung nakaharap niya si Jesus, sabi niya, o sige, pupunta ako sa bahay mo. Anong sinabi nitong officer, soldier? Hindi man ako karapat-dapat na pumunta ka sa bahay ko, Panginoong Jesus. Sapat na yung salita mo. Sabihin mo lang yung salita mo, mangyayari ito. Sabi ni Jesus, wala pa akong nakitang tao na katulad nitong Roman officer na ito sa buong Israel, na punong-puno siya ng pananampalataya, na hindi na kailangan pumunta sa bahay. Sabihin ko lang yung salita ng Diyos. Kaya napakapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen? Kaya sabihin natin sabihin mo lang, Panginoon, sinabi na ng Panginoon, lahat ng pangako ng Diyos, sinabi na niya na may kagalingan. Amen? Kaya sabihin mo lang yung salita mo, at sinabi nga ni Jesus at yung servant niya gumaling. Sa Psalm 107 verse 20, He sent out His word to heal us. Amen? To heal them. Kaya sapat na yung Biblia, sapat na yung salita ng Diyos. Kaya anong kailangan? Mag-preach tayo sa ating sarili. I-confess natin ang salita ng Diyos sa ating sarili muna, sa ating personal devotion. Amen? Manampalataya tayo sa salita ng Diyos. Manampalataya sa Diyos na magagawa niya ang mga imposibleng bagay. Siya'y Diyos ng himala. Amen? So, abang tayo nagko-confess, nananampalataya din tayo. Dinedeklara natin. Diba sabi sa Romans 10:9-10, if we declare that Jesus is Lord and believe in our heart, if we declare with our mouth that Jesus is God and believe in our heart that God raised Jesus from the dead, we will be saved. Amen? So naligtas tayo, napalaya tayo, nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos sa magitan ng declaration. Kaya itong ibig sabihin yung preach to yourself, declare. Amen? Yung decree, sabi sa Job. Tingnan po natin eksakto. Sa Job, susulat nyo to, Job 22:28, what you shall decree, it will accomplish. Kung anong i-decree mo, kung ano yung iko-command mo, kung ano yung i-declare mo, yun ay mangyayari. What you decree, Job 22, chapter 22, verse 28, you shall decree and it shall establish. Amen? Kaya doon natin nakuha yung decreeing and declaration. What you will declare,
it shall establish. Sa ibang translation, whatever you decree. Kaya I declare and I decree that by the stripes of Jesus, I am healed. I declare the word of God, the promise of God. Amen? So, paano natin ito i-apply? Sige, susunod. Halimbawa, yan. Kailangan i-preach natin sa ating sarili, I am blessed. Siyempre, tingnan natin yung Bible, mas maganda yung verse na yon, all spiritual blessing, nung nakipag-isa ka kay Kristo, because you are in Christ, tinanggap mo si Jesus, all spiritual blessing ay nasa sa iyo na. That's why you are blessed. Kaya i-declare mo sa iyong sarili, umarap ka sa salamin, I am blessed. I am blessed because the Word of God says, all spiritual blessing is in me because of Christ. In Christ, all spiritual blessing are in Christ. Kaya nakipag-isa ka kay Christ, you are blessed. You are blessed by the best. Amen? The best is Jesus Christ. The best is yet to come. Amen? So, i-declare mo ang salita ng Diyos. Habang dinedeclare mo ang salita ng Diyos, pinaniniwalaan mo ito. Nananampalataya ka sa kapangyarihan ng Diyos, sa kalakihan ng Diyos. Nananampalataya ka rin sa mga pangako ng Diyos. Preach to yourself, di po ba? Makinig ka ng mga preaching na ganito na magpapa-encourage sa iyo. Makinig ka na, pero mas maganda sabihin mo yun sa iyong sarili. Ano sasabihin mo? I am saved. Thank God, I am saved. Niligtas ako ng Panginoon. Kundi dahil sa biyaya ng Diyos, hindi ako naligtas, pero ako'y ligtas. Secure ang aking future. Amen? Ako'y niligtas ni Jesus dahil nanampalataya ako sa Kanya. Yes, ako'y anak ng Diyos dahil sa John 1:12, tinanggap ko si Jesus, binigyan niya ako ng karapatan para maging anak ng Diyos. Amen po ba? May kapangyarihan pagka nagde-declare tayo. Kung anong dinedeklara natin, yun ang mangyayari. Kung anong dinidecree natin, yun ang magaganap. Amen? Kaya may kapangyarihan ng dila. Either magsalita ka ng buhay o kamatayan. Pagka dinedeclare mo ito sa iyong buhay, nagkakaroon ka ng buhay, pag-asa, kalakasan. Amen? Binabakapang ka ng langit pagka pinapanampalatayanan mong salita ng Diyos. Kaya nung sasabihin mo, I am blessed. Larry, you are so blessed. Pinagpala ka ng Panginoon, lahat ng pagpapala nasa sayo. Ika'y niligtas ng Diyos. Amen? Ikaw ay pinili ng Diyos. Sa karamihan, sa bilyon tao, isa ka sa pinili ng Diyos. Kaya mapalad ka. Hindi ka kawawa, pinili ka ng Diyos. Sabihin mo yun sa iyong sarili. Amen? Tapos, I am righteous in Christ. Dahil kay Kristo, yung katwiran ni Kristo, naging matuwid tayo. We are complete in Christ. Amen? Naging righteous tayo. Hindi dahil sa ating sariling mabuting gawa, kundi righteousness ni Kristo, nakipag-isa ka kay Kristo. Kaya, sige, tumayo po tayo, apply natin ito. Sabihin mo yung pangalan. Larry, hindi Larry yung sasabihin mo, yung pangalan mo. Larry, you are so blessed. Pinagpala ka. Niligtas ka ni Jesus. Hallelujah. Dahil nakipag-isa ka kay Jesus, pinili ka niya sa bilyon-bilyon na tao. Isa ka sa pinili niya. Ika'y may katwiran. Yes, sigurado ang future mo. Secure ang eternal life mo. Ika'y pinili ng Diyos. Yes, pinagpala ka. Kaya huwag kang matakot, huwag kang malungkot. Dahil pinagpala ka ng Diyos. Lahat ng pagpapala ay nasa iyo na. Hallelujah. At patuloy kang pagpapalain ng Diyos. Uulan ng pagpapala. Uulan ng mimala. Come on. I declare and I decree that I am blessed. I declare whatever I decree, it will come to pass. It will succeed. Yes, I decree that I am a chosen people of God. Yes, I declare that I am righteousness in Christ Jesus. Hallelujah! Tapos sabihin mo, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Ganyan ko po ina-encourage ang aking sarili. Amen? Dinideclare ko ang salita ng Diyos. Tapos kumakanta ako sa Panginoon. Nag-worship ako sa Diyos. Nagpupuri ako sa Kanya. Amen ba? Sige, upo muna naman kayo. Susunod na naman. Ganyan ang gagawin natin ng application. May application para alam nyo ang gagawin. Susunod, I am anointed. Amen? Biro mo, inanoint ka ng Diyos, binukod ka ng Diyos. Sa karamihan, binigyan ka niya ng kapangyarihan para mapagtagumpayan lahat ng pagsubok sa buhay. Amen? I am anointed. The Bible says in 2 Corinthians 1:21, I am anointed by God. Anong ibig sabihin ng anointed? Binukod ka ng Panginoon sa karamihan at sinangkapan kanya ng kapangyarihan. Ang banal na Espiritu na bumuhay kay Jesus
ay isa rin banal na espiritu na nasa iyo. Kaya makapangyarihan ka, kaya mapaglalabanan mo, mapagtatagumpayan mo, lahat ng pagsubok sa buhay. Why? Because you are anointed. You are anointed, amen? To heal the brokenhearted and to set the captives free. Sabi ng Isaiah 61, amen? We are anointed by God. Tapos, ano pa siya? I am a new creation. Ako'y bagong nang nilalang. Yung dating buhay, wala na. Bago na ngayon. Lahat ng aking mga kasalanan, nabura na. Sa magitan ng dugo ni Jesus, amen? Kinalimutan na ng Diyos ang lahat ng aking nagawang kasalanan na kinonfess sa Kanya, pinatawad ng Diyos. Kaya ako na'y bagong nilalang. I am a new creation in Christ Jesus. Dahil kay Jesus, kaya si Jesus lang ang pupurihin mo. Kasi ang kaaway, ang gagawin niya, ipofocus ka niya sa problema. Si David, hindi niya binlame mga Amalekites, hindi niya binlame ang sarili niya, hindi, nireject niya yung takot. Sa magitan ng salita ng Diyos, ire-reject mo yung takot. Amen. Anong sasabihin mo? Takot, umalis ka sa aking buhay. Pag-aalala, I reject you, nire-renounce kita sa aking buhay. Pangamba, lumalis ka sa aking buhay. At sinasabi mo dito, magfo-focus ako sa Diyos. I am anointed. Binigyan ako ng kapangyarihan ng Diyos para mapagtagumpayan lahat ng mga pagsubok sa buhay. Ako'y bagong nilalang kay Kristo. Pinatawad niya ako sa lahat ng aking mga kasalanan. And I am complete in Christ. Yung ginawa ni Jesus sa akin, wala nang pwedeng idagdag. Wala na akong pwedeng idagdag para ako'y maligtas, para ako'y maging anak ng Diyos, para ako'y pagpalay ng Diyos. Kumpleto ako kay Kristo. Pagka tinitingnan ka ni Kristo, dahil nakikita niya, pagka tinitingnan ka niyang Ama, nakikita niya si Kristo sa iyo, kumpleto ka na. Wala kang kakulangan. Kaya huwag ka nang magparetoke, kumpleto ka na. Wala kang kulang. You are complete in Christ. Sabi ng Colossians 2:10, I am complete in Christ. Kaya yung cross, pagka nakikita mo, dahil sa ginawa ni Jesus sa cross, naging kumpleto ako. Dati kulang-kulang ako. Dati maraming mga kulang sa buhay ko. Empty ang buhay ko. Maraming mga void, mga emptiness sa buhay ko. Pero ngayon, because in Christ, nakipag-isa ako kay Kristo, nanampalataya ko, patuloy ako nanampalataya kay Kristo, I am complete in Christ. Amen. Hallelujah. Dahil kay Jesus. Dahil sa Panginoong Jesus. Tapos ano pa sinabi? I am fearfully, wonderfully, beautifully, handsomely made by God. Pangako yan ng Diyos. Ginawa ng Diyos sa iyan. Ready na po ba kayo? Sige, tumayo tayo. Gawin nyo ng buong puso. Manampalataya kayo sa salita ng Diyos. Yung kinoconfess nyo, dinedeclare nyo, paniwalaan nyo. Amen? Gawin nyo ng buong puso. Amen? Ako'y binigyan ng, I am anointed by God. Binigyan niya ako ng kapangyarihan para mapagtagumpayan ko ang lahat ng mga pagsubok sa buhay. I am anointed to heal the brokenhearted and to set the captives free. I am a new creation in Christ. Ako'y bagong nilalang kay Kristo. Lahat ng kasalanan ko pinatawad ng Diyos. Lahat ng kapalpakan ko inalis ng Diyos. Ako'y bago ng nilalang. Hindi na yung dating ako. Hindi na yung lumang ako. Ako na'y bagong nilalang ni Kristo. Kumpleto na ako kay Kristo. Wala na akong dapat dagdag sa ginawa ni Jesus. Sigurado ang aking kaligtasan. Pagka tinitingnan ako ng Ama, nakikita niya si Kristo. Kaya kumpleto ako. Hindi na ako kulang-kulang. Wala nang kulang sa buhay ko. Dahil kay Kristo, I am complete in Christ. I am fearfully, wonderfully, beautifully, handsomely made by God. I am so blessed. I am highly favored. Oh my God, hallelujah. Yan ang confess mo sa buhay mo. I declare and decree victory in my life. I declare and decree, yes, I declare and decree strength in my life. I declare and decree protection upon me. Hallelujah. Tapos, purihin mo ang Panginoong Yesus. Sige, purihin mo ang Panginoon. Salamat, Panginoon. Kundi dahil sa iyo, hindi nangyari ito. Kaya nakafocus ako sa iyo. Yes, huwag akong mag-focus sa problema. Huwag akong mag-focus sa pagsubok. Mag-focus ako sa salita mo. Mag-focus ako sa iyo, Panginoong Yesus. Hallelujah. Hallelujah! Praise the Lord! Praise Jesus! Yan po ang ibig sabihin, mag-preach ka sa iyong sarili. Amen? Huwag mong sabihin sa iba, sabihin mo muna sa iyong sarili. Later
Later on, pagka naniniwala ka na, nakonbinsi ka na sa iyong sarili, nag-preach ka na sa iyong sarili, makakapag-preach ka sa iba. Matuturuan mo ang iba, ganito ang gawin mo. Tingnan mo, magtatagumpay ka. Magsalita ka ng malakas. Amen? Kasi para marinig ng dyablo, magsalita ka na, hindi lang ito nasa isip mo, sabihin mo ito sa iyong sarili. Di ba? Pagka nagpipreach, di ba? Hallelujah. Sige po, umupo muna kayo. So marami po yan. Kung titingnan mo yan, marami yan. Who we are in Christ. In Christ. Di ba? Marami yan. Kaya lang sa oras natin ay pinaikli na lang natin. Pero marami yan. Ngayon, I have. Yung mga I have natin. Because we are in Christ, we have what we have. What the Bible says we have. I have eternal life. Amen? Kaya sabihin mo sa isang mag-preach ka, I have eternal life. Yung life ko dito, pansamantala lamang, but I will be with Jesus forever and ever. There will be no more sickness, no more pain, no more family separation. Wala nang family separation. Wala nang kamatayan. Amen? Saglit lang ang buhay ko dito. Kaya i-spend ko na sa Panginoon. Pero yung buhay ko, magpawalang hanggan. Kasama ko si Kristo at kasama ko ang aking mga mahal sa buhay. At kasama ko ang body of Christ. Amen? Hindi ka lang nakatingin dito, nakatingin ka sa pangwalang hanggan. Amen. Hallelujah. Kaya ikaw ay merong ito. I have peace of God. I have the peace of God. Sabi ng Philippians 4:7, kapag huwag tayong mag-alala, kundi tayo ay umingi sa Diyos ng ating mga pangangailangan ng may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Panginoon ay lulukuban tayo. So meron tayong kapayapaan ng Diyos. Amen? Kapag inalis natin yung pag-aalala. Tapos, I have abundant grace. Yes, susunod, meron tayong biyaya ng Diyos. Lahat ng meron tayo, pabor ng Diyos dahil sa biyaya ng Diyos. Susunod, pakiano natin. I have the mind of Christ. Diba? Dati yung mind natin ay mind ng worldly mind, carnally minded. Pero ngayon, dahil kay Kristo, nagkaroon tayo ng kaisipan ni Kristo, bagong pananaw ni Kristo. I have the power of the Holy Spirit in my life. Amen? Sinangkapan tayo ng kapangyarihan, kaya magagawa natin ang mga imposibleng bagay. Magagawa natin yung mga bagay na pinagagawa ng Panginoon. And I have the wisdom of God. Okay, tumayo tayo. Sige, deklara natin ito. Mag-preach tayo sa ating sarili. Sabihin mo yung pangalan mo. Larry, pakinggan mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pakinggan mo ang sinasabi ng Diyos. I have eternal life in Christ. Ang buhay ko hindi lang dito sa lupa, kundi makakasama akong Diyos. Magpawalang hanggan. Wala nang sakit at karamdaman. Wala nang family separation. Yes, ang buhay ko, kasama ko si Kristo at ang aking mga mahal sa buhay, magpawalang hanggan. Yes, ang buhay ko ay punong-puno ng katagumpayan. Dahil kay Kristo na nagbigay sa akin ng eternal life. Meron akong kapayapaan ni Kristo. Sapagkat lahat ng aking mga pag-aalala, binibigay ko kay Kristo. Yes, imbis na mag-alala ako, ako'y manalangin. Hingin ko sa Diyos ang lahat ng aking pangangailangan at magpasalamat ako sa Kanya, sa Kanyang kabutihan. Meron akong abundant grace. Yes. Ang favor ng Panginoon dadaloy sa akin, dadaloy sa aking pamilya, dadaloy sa aking buhay. Goodness and mercy will follow me. The favor of God will follow me all the days of my life. I declare and I decree favor. Continual favor upon me, upon my family. Lahat ng aking mga prayer ay magkaroon ng kasagutan. I have the mind of Christ. Yes, God. I have the power of the Holy Spirit. Magagawa ko ang lahat ng bagay sapagkat si Jesus ang nagpapalakas sa akin. Ang banal na Espiritu na sa akin. Ang siya ring banal na Espiritu na bumuhay kay Jesus. Kaya makapangyarihan ako. Amen? Magagawa ko lahat ng bagay kay Kristo. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Tapos kantayin natin yung worship natin ng Panginoon. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Sabayan mo ng kanta, hindi lang declaration. Declaration din yan. Yes. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon naman, umupo tayo.
Ito naman, patuloy natin ideklara ang salita ng Diyos na ang Diyos ay makapangyarihan. Amen? Kailangan kilala natin ang Diyos na pagkakilala mo ang Diyos, magkakaroon ka ng confidence sa Kanya. Amen? Magkakaroon ka ng lakas ng loob kasi kilala mo siya. Sabi sa Jeremiah 32 verse 17, itong prayer ni Jeremiah, nilikha mo ang langit at lupa sa magitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap sa iyo. Amen? Deklarasyon natin yan, ang Diyos natin, walang bagay na mahirap sa Kanya. Merong kanta nun walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Di ba? Ganyan mo palakasin ang iyong loob. Tingnan mo, magiging worshiper ka pa. Panginoon, walang mahirap sa'yo. Lahat ng bagay ginawa mo sa magitan ng iyong kapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Sa Matthew 19:26, tinignan ni Jesus at sinabi niya, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Kayang-kaya ng Diyos. Amen? Kaya kung ang Diyos, si Jesus nasa sayo, kayang-kaya mo yan. Yakang-yaka mo yan. Kaya mo yung mga pagsubok na yan. Diba? Palakasin mo yung Larry, kaya mo yan. Magtatagumpay ka sapagkat si Jesus nasa sayo. Ang Diyos kakasama mo. Hindi ka niya iiwanan. Hindi ka niya pababayaan. Mag-preach ka sa sarili mo. Amen? So yan po yan. Tapos itong paborito ko sa lahat ng pangako ng Diyos, itong isa sa paborito ko. Romans 8:32. Sabi dito, kung ang sarili niyang anak na si Jesus ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay niya para sa ating lahat, hindi niya kaya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Kung ikay magulang, kaya mong ibigay ang iyong anak sa ibang tao, kaya mo ring ibigay yung lahat ng pangangailangan nila. Ang Diyos hindi mapagkait. Ang Diyos generous siya. Binigay niya the best niya. Kaisa-isa niyang anak. Kaya kaya niya ring ibigay ang pangangailangan mo saan? Proteksyon, kagalingan, milagro. Amen? Lahat ng kasagutan sa panalangin. Lahat ng kailangan mo ibibigay niya kasi masaganang magbigay ang Diyos. Generous ang Diyos. Okay, paano natin i-declare yan? I-confess yan? I-decree yan? Aman Diyos, ikaw ay mabuting Diyos. Generous kang magbigay. Kung kaya mong ibigay ang iyong kaisa-isang anak, kaya mo ring ibigay yung kaligtasan ng aking anak, yung kaligtasan ng aking pamilya. Kung kaya mong ibigay, kaisa-isa mo na, kaya mo ring ibigay ang kagalingan ko, yung kalayaan ko, yung katagumpayan ko, dahil mabuti kang Diyos, tapat ka na Diyos. Amen! Hallelujah! Salamat sa pangako mo. Pagka nangako ka, hindi napapako. Pagka nangako ka, tutuparin mo lahat ng pangako mo. Hallelujah! Sapagkat sinabi ng iyong salita, makapangyarihan ng iyong salita. Hindi ka nagbabago sa sinasabi mo sa iyong salita. Mawala ng langit at lupa, pero ang iyong salita hindi mababago. Kaya magpapatuloy yung sinabi mo. Napoprotektahan mo ako, napagagalingin mo at sasagutin mo lahat ng panalangin ko dahil mabuti kang Diyos. Mapagbigay ka na Diyos. Tapat ka na Diyos. Amen? Tingnan mo, lumalawak tuloy yung paniniwala mo sa Diyos. Dinideclare mo ito. Amen? Ang salita ng Diyos, kinoconfess mo. 1 Timothy 6:12, tinawag tayo ng Panginoon, hindi lang niya tayo inanoint, hindi niya lang tayo pinili, kundi tinawag niya tayo to fight a good fight of faith. Amen? Sabi sa 1 Timothy 6:12, fight a good fight of faith. Ipaglaban mo ang pananampalataya mo. Ingatan mo ang pananampalataya mo. Kasi anong gawa ng dyablo? Ang gagawin ng dyablo sa oras ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng pag-aalinlangan sa isipan natin, sa puso natin, para mawala yung pagtitiwala natin. Bibigyan niya tayo ng pag-aalinlangan para masira yung kabutihan ng Diyos sa atin. Magtatampo tayo sa Diyos. Magiging nanakit tayo kasi lalo na kung napakabigat ng mga pagsubok sa buhay. Yun ang plano ng kaaway. Pero pinili ka ng Panginoon para ipaglaban mo ang pananampalataya na binigay niya sa iyo. Meron kang measure of faith. Sa Romans 12:3, God has given you a measure of faith. Maging tapat ka sa Panginoon. Fight a good fight. Lumabang ka. Amen? Lumabang ka sa spirit. I-encourage mo yung sarili. Fight a good fight of faith. Dahil yan ang calling mo sa Diyos. Tinawag din tayo ng Diyos to overcome the enemy by the blood of Jesus and by the word of our testimony. Ingatan natin yung ating patotoo. Amen? Yung ating blood ni Jesus, tinutulungan tayo para mapagtagumpayan natin lahat ng gawa ng kaaway. Tinawag ka ng Panginoon para magtagumpay.
Amen? Saan? Sa pamagitan ng dugo ng Panginoon at sa pamagitan ng iyong patotoo. So, ideklara mo yan. Paano mo ideklara? I declare and decree that I'm going to win this battle. Mapagtatagumpayan ko lahat ng mapagsubok sa buhay dahil kay Kristo na nagbibigay sa akin ng lakas. Kaya sa oras na ito, I declare, I confess, and I decree the word of God that I am called to fight a good fight of faith. Amen? To fight every trials in my life. To fight every doubt in my life. In the name of Jesus, I have overcome the enemy by the word, by the blood of the Lamb, and by my word of testimony. Hallelujah. In Jesus' name. Yan po yan. Ganun po tayo gawin yan. Number 2, hindi ka lang mag-preach sa iyong sarili, hindi ka lang manampalataya sa mga, manampalataya ka sa Diyos, sa kanyang mga pangako, kundi pray. Amen? Mag-pray ka. Pray in faith. Faith in God, faith in His promises. Wala tayong ibang pinangawakan kundi salita ng Diyos, pero makapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen? Pag nasa sa iyo ang salita ng Diyos, nasa bibig mo, nasa puso mo ang salita ng Diyos, makapangyarihan ka. So pray in faith. Susunod natin gawin, hindi lang mag-declare, kundi manalangin tayo. Isaiah 41:10. Paborito niyo ito. 1, 2, 3. Punong-puno ng pangako yan. Huwag kang matakot. Ako ay nasa sa iyo, kasama mo. Huwag kang ma-discourage. Ako ang iyong Diyos makapangyarihan sa lahat. Ako ang magpapalakas sa iyo. Ako ang tutulong sa iyo. Ahawakan ko ang iyong kamay ng aking makapangyarihang victorious na kamay. Ang Diyos nang ahawak na sa iyo. Amen? Anong panalangin mo dito? Oo, Panginoon, hindi ako dapat matakot sa mga pagsubok na hinarap ko. Hindi ako dapat mag-alala sapagkat kasama kita. Hindi mo ko iiwan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ako dapat ma-discourage sapagkat ikaw ang aking Diyos, makapangyarihan ka sa lahat. Palalakasin mo ko, tutulungan mo ko. Kaya sa oras na ito, oh God, ang kalakasan dumaloy sa akin. Ang kapangyarihan mo ay dumaloy sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Father. Oh God, dumaloy ang kapangyarihan. Yung ganun manlangin sa ganyan. Amen? Hallelujah! Hahawakan mo ko at hindi mo ko bibitawan. Pagkahawak ka ng Diyos, hindi ka bibitawan ng Diyos. Hindi ka na makakabitaw. Bakit? Hawak ka na ng Diyos eh. Amen? Malakas ang umawak ang Diyos. Iba kapag humahawak ka lang sa Panginoon, pag siya na ang humahawak sa iyo, makapangyarihan yun. Amen? Sige po, tayo tumayo. Sabihin po na, itagalog po natin yan. Amen? So, anong gagawin natin? Hindi ako dapat matakot. Larry, hindi ka dapat matakot. Sasamahan ka ng Diyos. Hindi ka dapat malumbay, ma-discourage. Ang Diyos mo'y makapangyarihan sa lahat. Palalakasin ka niya. Tutulungan ka ng iyong Diyos. Hahawakan niya ang iyong kamay. Hindi ka mapapahamak. Mapagtatagumpayan mo mga pagsubok na ito. Kaya huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Kumapit ka lang sa Diyos, kakapit siya sa iyo. Yes, hindi ka niya bibitawan. He will hold you into His righteous right hand. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Lord, sa kalakasan binibigay mo sa akin. Salamat sa encouragement na binibigay mo sa akin. Salamat, oh God. Pinupuri kita, pinapasalamatan kita. Tinataas ko ang iyong pangalan. Hallelujah. Amen. Amen. Sige po, umupo po kayo. Ito ang kalaban natin. Worries. Fear. Kaya nung sasabihin natin, ibigay natin sa Diyos lahat ng ating mga lalahanin. Bakit? Nagmamalasakit ang Diyos. Tingnan mo kung si David, nung siya ay kinuha yung kanyang mga anak at asawa, at kasama ng mga soldier, kung nag-alala sila, kung natakot sila, hindi nila na-recover ang kanilang pamilya. Anong ginawa nila? Ni-reject nila lahat ng worries. Ni-reject nila lahat ng fear. At ibinigay nila sa Diyos. Sabi dito, ibigay mo sa Diyos lahat ng alalahanin mo. Lahat ng pasanin mo. Diba? Sa 1 Peter 5:7, ang Diyos, nagmamalasakit siya sa atin. Nagkikare ang Diyos sa atin. Nagmamalasakit siya. Gusto niya, pag kami mahalalahanin tayo, yan ang sagabal para hindi tayo masagot ng Diyos. Para maging malabo ang lahat. Para yung tubo, may bara. Kailangan mawala yung takot, yung pag-aalala. Ibibigay mo sa Diyos. Amen? May takot ka, may pag-aalala,
normal yan. Pero ibigay mo sa Diyos. Pagka nasa ating sarili, sagabal ito. Natatakot tayo, nadi-discourage tayo, napaparalyze tayo. Spiritually, yung mga prayer natin di masagot. Kaya anong kailangan? Ibigay mo sa Diyos lahat ng yung takot. Aminin mo sa Diyos, Panginoon, ako'y natatakot, kinakabahan, hindi ako makatulog. Binibigay ko yung lahat ng takot ko sa iyo, lahat ng pag-alala ko sa iyo. Sabi ng Philippians 4:6-7, I do not need to worry, but pray with thanks, ask God, sa lahat ng pangangailangan ko, with thanksgiving, at ang kapayapaan ng Diyos, ang pangako niya ay kapayapaan. So ilang beses ginawa yan? Do not worry, give all your worries to God. Huwag kang mag-alala, manalangin ka. Tapos, Matthew 11:28, come to Jesus, those who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Anong pangako dito? Hindi lang kapayapaan, rest sa iyong kaisipan, rest sa iyong damdamin, rest sa iyong kaluluwa. Anong kailangan mo gawin? Pumunta ka kay Jesus sa panalangin. Pumunta ka sa Kanya, ibigay mo lahat ng alalahanin mo sa Kanya. Amen? Sige, tumayo tayo. So, nandito lahat ng alalahanin, dito, tsaka dito. Yeah? Baka anong mangyari? Mapahamak ang iyong anak. Baka anong mangyari? Mamatay o hindi na magising. Diba? Yung pag-aalala. So, anong kailangan mong gawin? Sige, kunin natin. Lahat ng pag-aalala, lahat ng takot ko, lahat ng aking pangamba, lahat ng aking alalahanin sa isip, pangamba sa damdamin, mga takot, binibigay ko kay Jesus. Pinapakawalan ko kay Jesus. So, kunin mo, pakawalan mo. Yes, ang kapayapaan ng Diyos, ang iniimbita ko sa aking buhay. Yes, hindi ako dapat mag-alala, kundi ako dapat manalangin. Lumapit ako si Jesus. Lahat ng aking mga kabigatan, lahat ng mga lalahanin ko, binibigay ko sa Kanyang paanan. Yes, at ako'y magpasalamat sa Kanya, magpuri sa Kanya. Yes, mag-focus kay Jesus. Bibigyan niya ako ng kapahingan. Bibigyan niya ako ng kalayaan. Yes, kapahingan sa isip. Makakatulog ako. Makakapag-focus ako kay Jesus. Mawawala yung mga pangamba. Mapalitan ng kapayapaan. Dahil nagmamalasakit ang Diyos sa akin. Dahil siya'y concern sa akin. Hallelujah, hallelujah. Amen? Sige, umupo muna kayo. Tapos ito na yung warfare. Panalangin ito, 1 John 4:7. I humbly submit myself to God, and the devil will flee because I resist him in the name of Jesus. Okay? So para madali, yung ginagawa natin dati, spirito ng takot, spirito ng pangamba, lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Sapagkat sinabi ng salita ng Diyos, pagka ako'y nagsasubmit sa Diyos, mariresist kita, lalayas ka. Diba? Pangako yan ng Diyos. Tapos sa 2 Timothy 1:7, hindi ako binigyan ng espiritu ng Diyos ng takot. Kaya walang karapatan ng takot na manatili sa akin. Ang binigay na espiritu sa akin, espiritu ng kapangyarihan, espiritu ng pagmamahal, espiritu ng self-control. Yun ang fruit of the Holy Spirit. Amen? Kaya namang espiritu, masamang espiritu na nag-iimpluwensya sa aking isipan, sa aking damdamin, pinapalayas kita, nire-reject kita, lumayas ka sa aking buhay. Alam nyo na ito, no? Sige, tumayo tayo. Puro application eh. Okay. Sige, mag-submit tayo sa Panginoon. Panginoong Yesus, nagsasubmit ako sa iyong kapangyarihan. Makapangyarihan ka na Diyos. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang aking tagapagligtas. Binigyan mo ko ng kapangyarihan na sa pangalan ni Jesus, taliyan ko ang lahat ng masasama, lahat ng takot, lahat ng pangamba, tinatalian ko, pinapalayas ko sa aking buhay. Lumayas ito sa pangalan ni Jesus. Layas ang anong espiritu ng takot, layas. Espiritu ng pangamba, layas. Espiritu ng pag-aalala, layas. Espiritu ng kabigatan, lumayas ka sa aking buhay. Spirit of discouragement, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Yes, binigyan ako ni Jesus ng kapangyarihan, ng pag-ibig, hindi ng takot, ng kapangyarihan, ng pagmamahal, ng self-control. Dumaloy ang banal na Espiritu sa aking buhay. Yung fruit of the Holy Spirit, dumaloy sa aking buhay, kapayapaan, kaligayahan, katagumpayan, self-control, power of the Holy Spirit sa aking buhay.
Hallelujah. Balutan mo ko ng yung makapangyarihan dugo. Protektahan mo ko 10 ng aking pamilya. Ipadala mo ang iyong mga anghel para protektahan ang aking pamilya. In the name of Jesus, there is victory. In the name of Jesus, there is power. In the name of Jesus, I have authority. Ginagamit ko ang authority ko. Yes! Lahat ng masamang elemento, lumayas ito sa aking buhay. At ang kapangyarihan ng Diyos ang dumaloy sa aking buhay. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Amen. Huwag muna kayong upo. Tapos anong gagawin niyo? Di nag-pray na kayo sa isip. Nag-pray na kayo ng ang pinakamabisang prayer, speaking in tongues. Lalong-lalo na sa personal na buhay mo. Since nasama-sama tayo, pwede natin gawin ito. Pagka nag-speak in tongues, lumalakas ang loob natin. Na-encourage tayo ng mabilis. Pagka nag-speak in tongues tayo, hindi man natin naintindihan, pero ang Diyos, binibuild niya yung faith natin. Binibigyan niya tayo ng rest. Binibigyan niya tayo sinasangkapan niya tayo ng kapangyarihan. Nagagawa natin yung imposibleng bagay at na-open yung ibang gifts ng Holy Spirit. Amen? Kaya, come on, pray in tongues right now. Oh, rabasera, makaraba. Yes, God. Thank you, Lord. Sinangkapan mo, binigyan mo kami ng regalo, ng gift of tongues para gamitin namin ito. Para, Lord, tulungan kami sa mga weaknesses namin. Sabi ng Romans 8:26, tutulungan mo kami sa aming mga kainahan. Lord, ikaw mag-i-intercede para sa amin. Hindi na kami nag-i-intercede. Ikaw na namamagitan para sa amin. Romans 8:26, oh God. At may ipagpipray namin yung, Lord, kalooban mo. Tataas yung aming prayer life. Tataas ang aming worship life. Oh, rabasere, bagarababababa. Oh, encourage us. Build us up. Yan ang pangako mo sa 1 Corinthians 14. Yes, yan ang pangako mo, God. Oh, God, sa Jude chapter 1, verse 20. Ibi-build up mo ang aming faith. Oh, palalakasin mo kami, patatatagin mo kami. Oh, rabasere, barababagasera, mawara. More, Lord, more of you. More of your power. Dumali ito sa aming buhay. Dumali ang kapangyarihan mo. Dumali ang presensya mo. God, miracle, oh God. Oh, yes, God, are happening. Favor after favor. Oh, supernatural strength. Supernatural miracle. Favor. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, umupo na tayo. Last, so una, mag-preach kayo sa iyong sarili. I-declare nyo, i-decree nyo, whatever you declare, it will come to pass. It will be established, sabi ng Job. Di ba? Tapos, if we confess, if we declare with our mouth, di ba? Merong nasisave tayo. Kaya i-declare natin, i-preach natin ang salita ng Diyos. Panampalatayanan natin ang salita ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos. At ang mga pangako ng Diyos. Tapos manalangin tayo, katulad ng ginawa natin ngayon. Manalangin tayo ng may pananampalataya. Hindi ka basta nananalangin ka ng may pananampalataya kay Jesucristo at pinangahawakan mo mga pangako niya. Ngayon, tinawag din tayo ng Diyos para mag-encourage sa iba. Siyempre, pagka na-encourage ka palagi, araw-araw na-encourage ka, pwede mo ring encourage ang iba. Paano? Ituro mo ito. Amen? Kaya gagawin pa natin ito sa live group. At mag-encourage kayo sa bawat isa. Amen? Ituro mo ito. Lalong-lalo na sa mga hindi nananampalataya. I-encourage mo sila. Paano mo sila encourage? Sabihin mo yung mga gifts nila. Yung talent nila. Yung mga kalakasan nila. Huwag mong sabihin yung mga kainahan nila. Sabihin mo lahat ng kalakasan nila. Amen? Na-encourage sila doon. Nalilipap sila. Hello? Tapos i-share mo yung gospel sa kanila. We are called to be a witness. Amen? Na-witnessan natin yung kabutihan ng Diyos, yung katapatan niya, paano tayo niligtas ng Diyos. Hindi ka mapakali kasi tinawag ka ng Panginoon. Yun ang calling natin. Tayong lahat tinawag ng Diyos to be a witness. Sinangkapan tayo ng kapangyarihan ng Diyos para maging witness tayo. Amen? Kaya palagi ka magpapuspos ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu para maging true witness ka. Tapos we are called to be ambassador of Christ. Ang ambassador, ang ginagawa niya, halimbawa dito, meron tayong ambassador sa Pilipinas. Si ambassador, ang ginagawa niya, nire-represent niya hindi ang kanyang sarili, nire-represent niya palagi ang Pilipinas. Pagka nagsasalita siya, in behalf of the Philippines, in behalf of the Republic of the Philippines, our President, in behalf palagi. Diba? Bakit? Nire-represent tayo, nire-represent mo hindi ang yung sarili, hindi ang yung church, nire-represent mo si Kristo. Anong ibig sabihin? Si Kristo makita nila sa iyo. Tayo'y salt ng mundo.
makita nila sa testimony mo na si Jesus buhay sa iyo. Na si Jesus, pagkas may COVID-19 na ganito, hindi ka nag-aalala, hindi ka natatakot. Bakit? Dahil nakikita nila na matapang ka, malakas ang iyong loob. Dahil naniniwala ka kay Kristo at pinamumuhay mo si Kristo. And we are called, Matthew 28:19-20, to make disciple. We are called to make disciple, hindi lang to be a disciple. Amen? Be a disciple, be a follower of Jesus Christ, but to make disciple. Hello? I am called. Sige, tumayo tayo. Ako'y tinawag para maging tagasunod ni Jesus. Hindi lang basta-basta Kristiyano, kundi maging tagasunod ni Jesus. At gumawa ako ng mga tagasunod ni Jesus. Since sinusunod ko si Jesus, susundin ko si Jesus, natututunan ko siyang sundin, gagawa din ako ng iba. Mag-encourage din ako ng iba para sila'y maging disciple ni Jesus Christ. Sa pamagitan ng aking buhay, sa pamagitan ng aking patotoo, sa pamagitan ng aking pagtuturo, pagpapatotoo, sa pamagitan ng mga ginawa ni Jesus sa akin, sinasabi ko sa iba, pinapatotoo ko sa iba, yung kabutihan ng Diyos, yung katapatan ng Diyos, yung kalakihan ng Diyos. Kaya hindi lang ako disciple ni Jesus, gumagawa din ako ng mga disipulo ni Jesus. Ako'y tinawag ni Jesus bilang saksi niya. Nasaksiyan ko ang kabutihan, katapatan, kapangyarihan, himala ni Jesus, ang kabutihan niya, pagpapatawad ng aking mga kasalanan. Sige, sabihin natin, yes, kaya ako'y magiging saksi sa iba. Ipapatotoo ko sa iba, hindi ko ikakahiya. Kahit pagtatawanan nila ako, ipapatotoo ko sa iba. Sapagkat malaking gantimpala ang inuusig dahil kay Kristo. Malaking gantimpala pagka inuusig ako dahil kay Kristo. Pinagtatawanan ako dahil sa Kanya. Malaki yung reward ko sa kalangitan. Malaki yung gagawin nito sa buhay ko. Hallelujah! Kaya maging mabuti akong patotoo ni Kristo. Ingatan ko ang aking patotoo. Ako'y mabuting ambassador ni Kristo. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. So ganyan po i-apply yan. Ma-encourage mong yung sarili, mawala yung mga takot, mapalitan ng pananampalataya, mapuspos ka ng kapangyarihan ng pag-ibig, ng kapayapaan. Amen? Sa pamagitan ng panalangin, mag-preach ka sa iyong sarili, i-declare mo, i-decree mo ang salita ng Diyos at mag-share ka sa iba. Pagka nag-share ka sa iba, lalo kang nagkakaroon ng purpose sa buhay. Amen? Lalo kang nagkakaroon ng kaligayahan. Bakit? Lalo mong nakikita na ang layo mo na sa Panginoon, ang dami ng ginawa ng Diyos sa iyo, kaya pupurin mo, luluwalatin mo ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God! So, i-apply mo ito sa buhay mo. Pag-usapan natin ito sa live group, magpatotoo ka pagka ina-apply mo anong nangyayari sa iyo. Amen? Kasi tinuturo na po natin, 1, 2, 3, ABC, napakadali. Dahil gusto po natin ang bawat isa ay maging disciple ni Jesus Christ. Dahil ituturo natin ito sa iba. Amen? Pagka ginawa mo na, tingnan mo, naranasan mo, pagka tinuro mo sa iba, mabisa. Madali nilang matutunan. Bakit? May kasamang patotoo. Hallelujah! Kasama natin ang Diyos. Amen? Di ako matatakot. Di ako mangangamba. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo pababayaan. Palalakasin niya tayo. In spite ng mga nararanasan natin, mga pagsubok, ipag-pray natin yung mga kapatiran natin, dumaranas ng malalaking pagsubok, patatagin kayo ng Panginoon, palakasin niya kayo. Amen? Kaya in-encourage namin kayo sa pamagitan ng prayer, sa pamagitan ng mga salita ng Diyos. Huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba. Limbawa, ang Diyos kinuha niyang mahal natin sa buhay. Pasalamatan natin ng Diyos kasi binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makasama natin ng mahaba yung mamahal natin sa buhay. Pagka yung anak mo namatay, bata pa lang siya, ang Diyos nang nag-aalaga sa kanya. At ang Diyos mabuti siyang mangalaga. At huwag kang mawala ng pag-asa kasi makikita mo pa ang iyong mga anak, ang iyong mga magulang, ang iyong mga kapatid na kinuha na ng Panginoon. Dahil magsama-sama tayo, kasama ni Kristo, kasama ng ating pamilya. Amen? Kaya maging mabuti tayong witness sa ating pamilya. Nang sa noon, makasama din natin sila. Hallelujah. Sige po, pag-pray po natin yung mga kapatid na natin, dumadaan ng pagsubok, matitinding pagsubok. Pag-pray natin sila Brother Henry, sila Sister Cathy, sila King, Chari, na dumadaan ng pagsubok. Panginoon, tulungan mo, God, yung mga kapatiran namin, si Brother Henry, si Sister Cathy Baroga, sila King, si Chari, O God. Lord, sa pagkamatay ng kanilang anak, O God. Lord, nasa piling mo na ang kanilang anak, si Hero.
at kumilos ka sa kanila, bigyan mo sila ng katatagan, kalakasan. Patuloy mo silang bigyan, O God, buklurin mo sila ng iyong pag-ibig sa time na ito, i-comfort mo sila, i-encourage mo sila sa mga dinadaan nila kami. Kasama nila kaming umiiyak, kasama nila kami, Panginoon, O God. Mamimiss nila ang kanilang anak, pamilya, apo. Panginoon, samahan mo sila sa time na ito. Huwag mo silang, hindi mo sila iwan, hindi mo sila pababayan, sasamahan mo po sila. Kaya encourage mo po sila, kaming lahat. Lord, kaming lahat ay nag-encourage para sa kanila, nagpipray para sa kanila. Pinagpipray din namin mga kapatiran namin, O God, na may mga sakit at karamdaman. Pagalingin mo sila, protektahan mo sila, ingatan mo sila, ipagkaloob mo ang mga kalakas na kailangan nila. Sa mga time na ito na dumaranas sila mga pagsubok, hawakan mo sila, Panginoon. Hindi mo sila bibitaan ng iyong righteous right hand. Si Pastora Julie, patuloy mong kumilos kay Pastora Julie sa pangalan ni Jesus. Yes, dumaloy ang kapangyarihan mo kay Pastor Julie. Saan man siya naroon sa bahay niya ngayon, abutin mo siya. Lord, magmilagro ka patuloy sa kanya. We believe in miracle because Jesus is a miracle working God. Patuloy namin pinapalis lahat ng sakit at karamdaman, lahat ng mga pain niya sa buhay. Pinapalis namin sa pangalan ni Jesus at magkaroon siya ng kapayapaan, kaligayahan, supernatural miracle sa buhay niya. Yung mga kapatiran namin na may mga sakit karamdaman, God, pagalingin mo sila sa pangalan ni Jesus. We give you all the glory. Come on, bigay natin lahat ng glory in Christ. Only in Christ. We are complete in Christ. Oh, we are new creation in Christ. Oh, ikaw lamang itataas namin. Ikaw lamang pupurihin namin. Ikaw lamang luluwalhati namin, Panginoon Yesus. Wala kaming ibang itatanghal. Wala kaming ibang ipagmamalaki. Kundi ikaw, Panginoon Yesus, yung ginawa mo sa krus. Oh, yung kabutihan mo, katapatan mo, kaya patuloy ka namin tinataas. Ikaw patuloy na maparangalan. We give you all the glory, Jesus. All honor and glory belongs to you. Be glorified in our lives. Be glorified sa mga Lord, panalangin namin, O God, mag-glorify ka sa lahat ng aming ginagawa at sinasabi at iniisip. In Jesus' mighty name, Father, itong aming panalangin. Amen. Amen. Ingatan kayo ng Panginoon, mag-ingat tayo, amen? At patuloy tayong palakasin ng Diyos sa mga pagsubok sa buhay. Sige, pag-pray po natin ito. Yung English muna. Gawin natin ang buong puso. Father, help us to be the people and the church that you have called us to be. A people who always builds up, never tear down, who always encourage and never discourage. A people and a church who take the message of hope everywhere we go, to everyone we meet, in Jesus' name. So everywhere we go, everywhere we meet, everyone we meet, i-share, maging ambassador tayo. Amen? Maging witness tayo sa gawin nating disipulong iba. God bless you. We love you. Maraming salamat po sa inyo. Ingatan kayo ng Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon. Palakasin kayo at ang buong pamilya natin, ang buong church ng Panginoon. Keep on praying. Amen? Keep on praying. Keep on believing. I-apply natin ito tapos mag-testimony kayo habang ina-apply ninyo sa cell group para bigyan natin daan yung mga patotoo. God bless you po. Dito po tayo lalabas. Diyan po sa corner. Dahil may mga papasok ng mga kapatiran. So dito po tayo lalabas kung pwede po. God bless you po. We love you. Thank you po sa pag-register ninyo. Mag-ingat po kayo dyan sa mga yung sa number. Kasi minsan sumasabit, natutusok tayo. Mag-ingat po kayo. God bless you po. God bless. Maraming salamat. God bless you po. Ingat po kayo. Stay safe. God bless. Observe po natin ang social distancing, ha. Huwag po tayong magsiksikan. Thank you po sa inyong cooperation. God bless, Aster. God bless po. God bless. God bless, ha. Thank you. God bless. Thank you. Bye-bye. God bless you po. Bye-bye. God bless you po, ha. Stay safe. God bless. God bless.